Chapter 6. Scarlet POV. Habang nasa biyahe kami ni Patrick hindi ako mapakali. Ang nasa isip ko kasi, baka mapapagalitan ako ni Mama Ann dahil ang palm ko pa naman sandali lang ako. Tapos hito kami ngayon, magkasama kami ni Patrick. Ano na lang ang sasabihin ni Mama Ann sa akin, na nagkikirengking na ako. Hindi pa nga ako nakatapos ng high school tapos heto na ako ngayon nag-uumpisa ng lumandi. Sa isiping iyon, biglang napasabunot ako sa aking buhok dahil sa labis na frustration ko sa aking sarili. Ginawa ko lang naman ang tama para naman sa kaligayahan ko. Mahal ko kasi si Patrick kaya kusa na rin akong sumama sa kanya. Alam kong hindi ko nasunod si Mama Ann, ang lagi kasi nitong sinasabi bago ako pumasok sa ganitong bagay dapat makatapos muna ako sa pag-aaral. Pero nabigo ko ito. Baka sa pagkakataong ito ma-disappointed na sa akin ang taong nagpaaral at nagbihis kung anong meron ako ngayon. Napapitlag pa ako nang biglang hawakan ni Patrick ang aking kamay. Hindi ko kasi mapigilan na tumulo ang aking luha dahil sa isiping iyon. Ewan ko ba, mas takot ako kay Mama Ann kaysa totoo kong ina. Baka sa pagkakataong ito malintikan na ako. Sweetie, bakit ka umiiyak? May di naramdam ka ba? May masakit ba sa iyo? Sabihin mo sa akin para uuwi na tayo. Tanong nito na may pag-aalala ang boses. Umiling naman ako dito habang pinapahid ko ang luha sa aking mga mata. Ayos lang ako, Pat. Naiisip ko lang na baka mapag-alitan ako ni Mama Ann kasi ngayon ko lang siya hindi nasunod. Paalala niya palagi sa akin na huwag muna akong pumasok sa ganitong bagay hanggat hindi ako nakatapos sa pag-aaral. Pero nabigo ko siya, Patrick. Naiiyak kong sagot dito. Kinabig naman ako nito at pinasandal sa kanyang dibdib. Lalo naman akong napahagulgol ng iyak. Sweetie, tama na iyan, please. Ako na mismo ang mag-explain sa kanya bukas. Alam kong maintindihan niya tayo, okay. Magtiwala ka lang sa akin. Malambing na sagot nito. Tumango na lang ako dito. Bahala na ngayon, bukas at sa susunod na araw. Basta ang mahalaga magkasama kami ni Patrick ngayon at masaya ako kahit may agam-agam sa aking isipan. Nagtaka pa ako nang huminto si Patrick sa harap ng isang mall na puro damitin at bags. Napatingin naman ako dito. Anong ginagawa natin dito, Pat? Mag-window shopping ba tayo? Wala sa isip na tanong ko dito. Ninitian naman ako nito. Mamili lang tayo ng gagamitin natin. Wala naman kasi tayong kadaladalang gamit. Di ba bukas pa ang uwi natin, kaya mamili na ngayon para may gagamitin tayo. Sagot nito. Napakunot naman ang noo ko sa sinabi nito. Bakit? Sa saan ba tayo pupunta? Bakit kailangan mamili ng mga gamit? Pautal-otal na sagot ko dito. Bigla naman itong napahalakhak. Hindi ko napigilan na kurutin ito sa kanyang tagiliran. Bakit, parang takot na takot ka, sweetie? Wala ka bang tiwala sa akin? Wika nito habang may kapulyuhang ngiti sa labi. Inirapan ko naman ito. Wala talaga, Patrick. Ano na naman iyang kalokohan na nasa isipan mo, ha? Umayos ka. Wika ko dito habang kinakabahan ako. Nakangiti naman ito habang hinahawakan ang aking kamay. Ramdam ko ang mainit na palad nito. Nagtataka pa ako nang bigla ako nitong titigan sa aking mga mata. Bakit ang lamig ng kamay mo, sweetie? At bakit parang namumutla ka dyan? Nakangiti nitong tanong. Napayuko naman ako habang hindi nagsasalita. Alam na rin siguro nito kung ano ang nasa isipan ko. Kaya napangiti ito. Hinela na ako nito sa may mga damitan at mamimili na kami. Nagulat pa ako nang nagtanong ito sa isang sales lady, about sa white dress. Bigla ko namang hinela si Patrick dahil sa narinig ko. Anong white dress ang hinahanap mo? Ano ang gagawin mo dyan sa damit na iyan? Nagtataka kong tanong dito. Ninitian lang ako nito at hindi na sumagot. Hinayaan ko na lang siya, wala na rin naman akong magagawa dahil pera naman niya ang ibibili. Bahala siya kung ano ang gagawin niya sa dress na iyon. O, baka isusuot niya. Wala sa isip na tanong ko sa aking sarili. Bigla naman akong napangiti sa isiping iyon. Nagulat pa ako nang sabihin nito na aalis na kami. Napansin ko rin na marami itong bitbit na supot. Sa isip ko, ano kaya ang pinamili nito? Parang hindi naman kami namimili kanina, bakit ang dami na niyang bitbit ngayon? Hay nako, itong si Patrick talaga. Hindi ko malaman kung ano ang nasa isip nito, parang mina magic na lang niya ang lahat. Para naman akong T***A na sumunod lang dito hanggang sa nakarating kami ng kotse.
Hindi kasi ako makapaniwala sa mga nangyari. Nagtanong lang naman ito kanina about sa dress na white tapos ngayon marami na siyang bitbit. Gulat naman akong napatitig dito nang binulungan ako nito sa punong tenga ko. Pasok ka na sweetie sa loob ng kotse. Gusto ko munang magpahinga at mamaya na lang tayo ulit gagala. Wika nito habang nakangiti. Hindi ko naman maiwasan na may ilang kay Patrick. Magpahinga. Saan? Dito sa loob ng kotse mo. Tanong ko naman dito. Iiling-iling naman ito. Ako ang bahala. Magtiwala ka lang. Sagot nito sa akin. Inirapan ko naman ito. Ayan ka na naman Patrick, sa ako ang bahala. Baka saan mo ako dadalhin ha? Umayos ka. Sagot ko naman dito na may halong pagbabanta. Tatawa-tawa lang naman ito at hindi na sumagot pa habang nakapokus ang kanyang tingin sa kalsada. Hindi naman nagtagal ang aming biyahe, hininto ni Patrick ang kotse sa tapat ng isang hotel. Diyos me naman. Ano ang gagawin namin dito sa hotel? Nang bumaba na si Patrick, nag-aalangan naman akong bumaba ng kotse hanggang sa pinagbuksan na nito ang pintuan. Napahalakip-kip naman ako habang nakatitig sa kanya. Patrick naman, dito talaga. At isa pa, paano mo nalaman na merong hotel dito? Siguro, palagi kang pumupunta dito ano? Ilang babae na siguro ang dinadala mo dito, kaya alam mo ang tungkol sa hotel na ito. Sunod-sunod na wika ko dito. Ninisihan lang naman ako nito at hindi na nagsalita pa. Agad na hinela ang aking kamay papasok sa loob ng isang hotel. Kinausap lang nito ang receptionist at agad kaming pumunta sa sinasabi nitong room. Pagkapasok namin sa loob ng isang room ay namangha pa ako. Ganito pala talaga ang loob nito, napakalinis at napakabango. Napasok tuloy sa isipan ko na gusto kong kumuha ng kurso na magtatrabaho sa isang hotel. Parang gusto kong i-experience ang ganitong trabaho. Habang inilibot ko ang aking paningin sa buong paligid, nakita ko naman si Patrick na napasalampak na ang kanyang katawan sa isang malambot na kama. Parang pagod na pagod ito. Napapitlag pa ako nang biglang magsalita si Patrick. Sweetie, come here. Umupo ka kaya muna dito. Ano ba ang tinatayo-tayo mo dyan, hindi ka ba napapagod? Wika nito sa akin habang pinikit-pikit ang mata. Lumapit naman ako dito at mupo sa gilid ng kama. Kaagad naman pinulupot ni Patrick ang kanyang braso sa aking baywang. Nagulat naman ako sa ginawa nito. Wait lang Patrick, gusto kong mag-CR. Kanina pa ako ihing-ihi eh. Agad naman itong tinanggal ang kanyang braso at tumingin sa akin. Okay sige, mag-CR ka na. Maiksi nitong sagot. Agad naman akong tumalikod dito at tinungo na ang banyo. Pagkatapos kong umihi, nagulat pa ako nang pagkalabas ko may nakalagay na nagamit sa kama. Mga damit, sabon at kung ano-ano pa. Ano iyan Patrick? Iyan ba ang laman kanina ng supot na bitbit mo? Gulat na tanong ko dito. Nagulat din ito at biglang napatitig sa akin. Marahil hindi nito inaasahan na nakalabas na pala ako ng CR. Nakakagulat ka naman sweetie. Parang atakihin naman ako sa puso sa ginawa mo ah. Sagot nito sa akin. Natawa naman ako sa reaction nito. Magugulatin din pala ang loko. Lumapit ako kay Patrick at tinitigan ito ng seryoso. Nagtataka naman ito habang napatingin sa akin. Patrick, ano na ang plano mo ngayon? Pag-uumpisa ko na tanong dito. Napabangon naman ito sa kama at malakas na napabuntong hininga. Scarlett, sana bago ko umpisahan ang pag-explain sa iyo ay maiintindihan mo ako. Alam ko na masasaktan ka sa magiging plano ko. Pero wala din akong choice kasi ako ang pinagkatiwalaan ng tito ko sa kumpanya niya doon sa Maynila. May sarili kasi siyang resort doon at wala na ang kanyang tauhan na pinagkatiwalaan. Umalis na ito dahil gusto niya na magpatakbo ng sarili niyang negosyo. Siyempre wala namang choice si tito kaya ako ang kanyang kinuha bilang mamamahala sa kanyang kumpanya. Mahabang sagot ni Patrick sa akin. Nakikinig naman ako sa kanyang sinasabi. Marami din kasing hawak si tito na negosyo at hindi na niya maasikaso ang resort niya doon sa Maynila. Nag-iisa lang din kasi ang anak niya. Kaya hindi rin naman pwede na iyon ang magpatakbo sa kumpanya kasi nagdudoktor iyon. At hindi interesado iyon sa mga ganoong negosyo. Iba din ang pananaw noon sa buhay. Wika nito ulit sa akin. Napatingin naman ako dito ng seryoso. Ibig sabihin lang noon Pat, never ka nang babalik dito sa probinsya. Siyempre magiging busy ka na doon sa Maynila dahil ikaw pala mismo ang magpatakbo sa negosyo ng tito mo. Sagot ko naman dito.
Malakas itong napabuntong hininga at tinitigan ako sa aking mga mata. Maybe sweetie. Pero kahit malayo ako, ito lang ang ipapangako ko sa iyo. Hinding-hindi kita ipagpapalit kahit kanino man. Mahal na mahal kita, Scarlett. Sagot nito sa akin. Tinaasan ko naman ito ng kilay. Sure ka, Patrick? Nasasabi mo lang iyon kasi nandito ka pa sa probinsya. Pero pag nandoon ka na sa Maynila, ewan ko lang kung maalala mo pa ako. Sagot ko naman dito na may halong lungkot ang mukha. Umiling naman ito sa akin sabay hawak sa aking pisngi. Kung gusto mo, sweetie, sumama ka na lang sa akin. Kayang-kaya naman kita paaralin eh. Kahit anong gusto mong kurso ibibigay ko. Sagot nito sa akin. Nagulat naman ako sa sinabi nito. Hindi pwede, Pat. Alanganin na ang pag-transfer ko. At isa pa, hindi pwede na agad-agad akong umalis sa kay Mamaan. Gusto ko muna pagkatapos ko mag-high school magstay muna ako sa kanya kahit isang year lang para naman makabawi ako. Malaki ang utang na loob ko kay Mamaan dahil siya ang nagpaaral sa akin. Sagot ko naman kay Patrick. Ngumiti naman ito habang hinahapos ang aking mukha. Diyan ako believe sa iyo, sweetie. Napakabait mo. Iniisip mo ang nararamdaman ng iba kaysa sarili mo. Iyan ang gustong-gusto ko sa iyo dahil hindi ka makasarili. Kaya mong itaya ang iyong kaligayahan para lamang sa kapakanan ng iba. Madamdamin na wika ni Patrick. Hindi ko naman mapigilan na pamatak ang luha sa aking mga mata dahil sa sinabi nito. May kung anong kumurot sa dibdib ko nang marinig ko ang sinabi ni Patrick. Tama nga ang kanyang sinabi, mas iniisip ko ang kapakanan ng iba kaysa sarili ko. Di bale masaktan ako, huwag lang ang mga mahal ko sa buhay. Naramdaman ko na lang na niyakap ako ni Patrick ng mahigpit habang napasubsob ako sa dibdib nito. Patuloy ako sa pag-iyak para akong bata na inaagawan ng candy habang umiiyak. Sweetie, enough na please. Panahon lang naman ang kalaban natin. Pero kahit malayo ako, tandaan mo na palagi kang nasa isipan at puso ko. Sana ganoon din ako sa iyo. Wika nito na may halong pag-aalala. Tumungo naman ako dito at napatitig sa mukha nito. Promise mo iyan, Patrick. Hinding-hindi mo ako ipagpapalit kahit kanino. Kahit makakita ka pa ng mas maganda pa sa akin. Nakangiti kong sagot dito. Ngumiti naman ito sabay pindot ng ilong ko. Oo naman, promise ko iyan sa iyo. Ikaw lang at wala nang iba. Sagot ni Patrick sa akin habang nakangiti ito. Unti-unti ko nang tinanggal ang kamay ko sa pagkakayakap sa kanya sa kanginitian ito. Napansin ko naman na unti-unti itong yumuko habang nakatitig sa aking labi. Bigla ko namang iniba ang usapan. Patrick, may itatanong lang ako sa iyo. Pero sana totoo ang isasagot mo, ayaw ko ng sinungaling. Seryoso kong tanong dito. Napakunot naman ang noo nito habang titig na titig sa akin. Ano iyon, sweetie? Mukhang napakaseryoso naman. Kaagad na tanong nito sa akin. Tinitigan ko naman ito sa mga mata habang kinikilatis ito. Paano mo pala nalaman itong hotel na ito? May mga babae ka ba na dinala dito? Agad na sagot ko kay Patrick. Napahalakhak naman ito nang marinig niya ang tanong ko. Bakit, may nakakatawa ba sa tanong ko, Patrick? Agad na tanong ko sa kanya. Tinitigan naman ako nito ng seryoso at hinaplos ang aking mukha. Wala pa akong nadala na babae dito, sweetie, maliban sa iyo. Paano ko ito nalaman? Siyempre nagtatanong ako sa mga kakilala ko dito sa probinsya. At malamang sa malamang, lingid sa kaalaman ng mga tao na meron talagang mga in-hotel sa mga ganitong lugar. Sa madaling salita, katulad nito kapag napapagod ka kailangan ng tao mag-rest, diba? Kaya may mga ganitong hotel. Pero itong kinuha natin private ito. Nagets mo na ba? Mahabang paliwanag ni Patrick sa akin habang seryoso ang mukha nito. Napatulala naman ako dito. Grabe naman ito mag-explain para namang professional. Kung sa bagay, civil engineering nga eh. Kaya sobrang talino. Napatango na lang ako habang nakangiti kay Patrick. Napahanga talaga ako sa galing ng abilidad nito. Opo sir, naintindihan ko na po. Salamat sa explanation. Pagbibiro na wika ko dito habang nakangiti. Nanlaki naman ang ilong nito sa sinabi ko. Ano ang sabi mo, sweetie, ulitin mo nga. Panunudyo nitong tanong. Ninisihan ko naman ito. Anyway Patrick, never ka bang nagkaroon ng karelasyon dati? Seryoso kong tanong dito. Tinitigan naman ako nito habang may kapulyuhang ngiti. Bakit mo naman na itanong iyan? Nagseselos ka ba, sweetie? Sagot nito sa akin.
Napayuko naman ako dahil sa pagkapahiya. Hindi naman ako nagseselos. Nagtatanong lang ako kung may nakaraan ka about sa ganyang bagay. Ayos lang naman sa akin iyon kung may nakaraan ka eh. Basta siguraduhin mo na hiwalay kayo, at wala akong maging kaaway or kaati sa iyo Patrick. Seryoso kong sagot dito. Ninitian naman ako nito sabay haplos sa mukha ko. Don't worry sweetie. Ikaw pa lang ang kauna-unahang babae na nakilala ko at minahal ko ng ganito. Hindi kasi ako mahilig makipag-fling sa mga babae dati dahil busy din ako sa trabaho. O baka naman tinandaan ko lang talaga ang sinabi ni Tita Carmen. May dalaga daw siyang anak kaya, hindi din ako naghanap ng iba. Seryosong sagot nito. Kinikilig naman ako sa sinabi nito. Naku tigilan mo nga ako Patrick. Napakabuliro mo. Sagot ko dito. Ninitian lang naman ako nito. Habang nag-uusap kami ni Patrick nang may biglang nag-doorbell sa may pintuan. Nagtataka naman ako kung sino iyon. Bigla namang tumayo si Patrick at binuksan ang pinto. Iniluwan nito ang isang lalaki na may dalang serving cart na may karge-kargang pagkain. Agad naman itong kinuha ni Patrick at nagpasalamat na dito. Sweetie kumain ka na kung nagugutom ka. Nag-order na ako habang paakyat pa lang tayo dito kanina. Wika nito sa akin. Ninitian ko lang naman ito at hindi na sumagot. Sumili ang ngiti ko habang nakita ko ang damit na nakalagay sa kama. Alam ko na ito yung mga damit na binili ni Patrick kanina. Isa pa pang babae na damit ito. Gustong gusto ko na maligo kasi piling ko nang nanlalagkit na ako. Bukod sa hindi ako naligo kanina naghilamos lang ako at nagtoothbrush at naglagay ng kaunting palbo sa mukha bago umalis ng bahay. Nagbihis lang ako at agad na pumunta sa kanila ni Patrick para kausapin lang sana ito. Hindi ko naman akalain na aalis pala kami ni nito. Kaagad kong kinuha ang towel upang pumunta na ng banyo. Nagulat pa ako nang biglang hawakan ni Patrick ang aking kamay. Saan ka pupunta? Hindi ka pa ba kakain? Agad na tanong nito sa akin. Umiling naman ako dito. Mamaya na ako kakain Pat, medyo busog pa naman ako. Mauna ka na kumain maliligo lang ako. Feeling ko kasi nanlalagkit na ako, isa pa hindi kasi ako naligo kanina sa bahay bago ako umalis. Akala ko kasi mag-uusap lang tayo ang layo ng nararating natin. Sagot ko naman dito. Tinitigan naman ako nito habang may kapulyuhang ngiti sa labi. Hindi ko na ito pinansin at agad na pumasok ng banyo. Habang nasa loob ako ng shower nagulat pa ako nang kumatok si Patrick. Nagtataka naman ako kung ano ang kailangan nito. Agad ko naman kinuha ang towel at ibinalot sa aking katawan. Napabulalas pa ako dito habang binubuksan ko ang pinto. Bakit? Ano ang kailangan mo? Singhal ko dito. Ninitian naman ako nito sabay kindat. Sweetie, pwede bang sumabay maligo? Maikling sagot nito. Bigla naman akong kinabahan sa sinabi ni Patrick. Bakit? Patrick naman. Mamaya ka na pagkatapos ko. Saglit lang naman ako maligo eh. Pautal-otol kong sagot dito at agad na sinarado ang pinto. Napapitlag pa ako nang biglang katukin ulit ni Patrick ang pintuan. Sweetie please naman oh. Gusto ko na maligo kasi inaantok na ako. Wika nito sa akin. Binuksan ko naman ulit ang pintuan at tinaasan ito ng kilay. Patrick. Kung inaantok ka matulog ka muna. Mamaya ka na maligo. Ba't mo dami mong reason? Sagot ko dito. Akmang isarado ko ulit ang pintuan nang biglang hawakan nito ang aking kamay. Nagpumiglas naman ako sa ginawa nito. Ano ba Pat? Umayos ka nga. Wika ko ulit dito. Hindi naman ito umimik at agad akong hinalikan sa labi. Nagulat naman ako sa kanyang ginawa. Sweetie relax ka lang. Ako ang bahala sa'yo. Wika nito sa may punong tenga ko. Agad naman nananindig ang aking balahibo sa ginawa nito. Diyos mi Patrick malalaglag yung towel na nakalagay sa katawan ko. Wait nga lang, agad ka naman ang hahalik eh. At bakit ganyan naman ang suot mo, ang harsh mo tingnan. Naiinis kong sagot dito. Parang wala naman itong narinig sa sinabi ko at nagpatuloy lang sa paghalik sa aking labi. Hindi ko na rin kaya at nagpatianod na lang ako sa ginagawa ni Patrick. Agad niyang tinanggal ang towel sa aking katawan at binuhat niya ako papuntang shower. Hindi ko naman mapigilan mapasigaw. Hindi ko malaman kung alin ang unahin kong takpan sa aking katawan dahil hubot-hubad ako. Parang gusto ko naman maiyak sa ginawa ni Patrick. Sweetie ayos lang iyan, huwag mong takpan.
Gustong-gusto ko makita ang buo mong katawan ngayon. Malambing na wika ni Patrick at agad na binuksan ang shower. Habang nasa shower kami buong pagnanasa naman akong hinalikan ni Patrick hanggang sa naglulumikot na ang kamay nito sa aking katawan. Dali-dali naman akong nagsabon at nag-shampoo. Ayaw ko magtagal sa shower, nilalamig na ako. Ganun din ang ginawa ni Patrick, naligo na rin ito. Agad niyang kinuha ang towel at pinunasan ako. Napasigaw pa ako nang bigla ako nitong buhatin pabalik ng kama. Dahan-dahan niya akong ibinaba at agad na tinulukbong sa aming dalawa ang comforter. Naku Patrick, kinakabahan ako. Ano ang gagawin mo sa akin? Wala sa sarili na tanong ko dito habang hinahalikan ako nito sa labi. Hindi naman ito umiimik at nagpapatuloy lang sa kanyang ginagawa. Naramdaman ko naman na pilit niyang ipinasok ang kanyang dila sa aking bibig. Open your mouth, sweetie. Wika nito nang sandaling naghiwalay ang aming labi. Nakita ko naman ang pamumungay ng mata nito habang sinasabi ang katagang iyon. Tuluyan na ring nilamon ng pagnanasa ang lahat ng natitirang matinong parte ng aking isipan. Bumigay na rin ako kay Patrick. Biglang napaawang ang aking bibig nang laruin ito ang dalawa kong bundok. At malaya na nitong ipinasok ang kanyang dila. Naging mapusok kami sa bawat isa, at hindi ko na kaya pang pigilan ang aking sarili at gumanti na rin ako ng halik sa kanya. Patrick. Bigla akong napaungol nang maramdaman ko na S**N**P nito ang dalawa kong matayog na bundok. Hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Parang gusto kong magwala na iwan. Para na akong nababaliw sa ginagawa ni Patrick. Ganyan nga sweetie. You're so sweet, mahal na mahal kita Scarlett. Wika nito habang naglulumikot ang kamay sa buo kong katawan. Pagkatapos niyang pagsawaan ang dalawa kong bundok at unti-unting bumaba ang halik nito sa aking puson. Hindi ko naman malaman kung ano ang aking gagawin at kung saan ako kakapit. Nagtaka naman ako nang ibinuka nito ang dalawa kong hita. Bigla akong napaupo ng kama. Gulat akong napatitig kay Patrick habang nanlaki ang aking mga mata. Hindi naman ito nagsalita at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Hinalikan niya ulit ako sa labi at naramdaman ko na parang ipinasok niya ang kanyang kamay sa aking P***B***E. Ramdam ko na basang-basa na ito. Hindi ko naman maiwasan na mahiya kay Patrick habang nakatitig ako sa mata nito. Siyempre nahawakan na niya at basang-basa pa ito. Pagkatapos ng ginawa ni Patrick, nagulat pa ako nang bigla itong tumakbo ng banyo. Hindi ko naman lubos maisip kung bakit siya tumakbo doon. Sa isip ko baka naiihi ito. Nagtataka pa ako at ang tagal niyang bumalik ng kama. Wala sa aking isip na bumangon ng kama at sumunod doon sa may banyo. Nakita ko si Patrick na nagsha-shower ito. Bakit ka naliligo, naiinitin ka ba? Kaagad na tanong ko dito. Kita ko naman sa mukha nito ang pagkagulat. Sweetie, lumabas ka muna please. Kaagad na sagot nito sa akin. Napakunot naman ang noo ko dito. Kanina lang parang tingin ko sa kanya nagwawala ito sa kama. Bakit parang ngayon naiinis ito? Bakit kasi? Ano ba ang nangyari sa iyo Patrick? May masakit ba sa iyo? Nagtataka kong sagot dito. Tumitig naman ito sa akin habang seryoso ang mukha. Yes sweetie, sobrang sakit. Sobrang sakit ng puson ko. Sagot nito sa akin. Nag-aalala naman ako sa sinabi nito. Ano ang gagawin ko? At ano ang maitulong ko sa iyo Patrick? Sagot ko dito. Tinitigan naman ako nito sa mga mata habang may sumilay na ngiti sa labi. Hindi ko na talaga kaya sweetie, gustong-gusto nakita ang kinan. Kaso lang bawal pa. Ayaw ko na sir nang ipinangako ko sa iyo. Seryoso nitong sagot sa akin. At may kung anong awa akong nararamdaman habang nakikita ko si Patrick na nagpipigil ito. Wala sa sarili na nilapitan ko si Patrick at hinalikan ito sa labi. Nakita ko naman na nagtataka ang mukha nito. Pat, sige na. Ipagkatiwala ko sa iyo ang aking sarili. Pero promise me, na hindi mo ako buntisin ngayon. Malumanay na wika ko dito. Nanlaki naman ang mata ni Patrick sa aking sinabi. Marahil hindi niya akalain na kaya kong ibigay ang aking sarili sa kanya. Seryoso ka ba sweetie? Ibibigay mo sa akin ang iyong sarili ngayon. Hindi ka pa tapos mag-aral, paano iyan? Nag-aalangan itong sagot. Ninitian ko naman ito. Ayos lang iyon Pat, kaya kong i-handle ang sarili ko. Don't worry, hindi iyon hadlang para hindi ako makatapos kung makuha mo ang aking iniingatan na pagkababae. Malambing na sagot ko dito.
Kita ko naman sa mata ni Patrick na kumikislap ito dahil sa kaligayahan. Agad akong niyakap nito at pinaliguan ng halik sa labi. Agad akong binuhat nito at ibinalik sa kama at dahan-dahan ako nitong ibinaba. Nagumpisa na ring lumikot ang kamay nito hanggang sa bumaba sa gitna ng aking hita. Naramdaman ko na lang na po maibabaw na ito sa akin. Itinaas nito ang aking hita at agad na pamwesto. Maya-maya pa ay naramdaman ko na lang na ipinag-isa ni Patrick ang aming katawan. Napaigik pa ako nang ipinasok nito ang kanyang alaga sa aking cuba. Naramdaman ko na lang na tumulo ang aking luha sa aking mga mata sa sobrang sakit. Kaagad namang huminto si Patrick habang nasa ibabaw ko. Pinahid niya ang aking luha habang tumutulo sa aking pisngi. Sweetie, I'm sorry. Pero kailangan ko itong tapusin dahil naumpisahan ko na ito. Nag-aalala nitong wika sa akin. Pero sobrang sakit na eh. Parang hindi ko na kaya, Patrick. Para nang mahahati ang katawan ko. Umiiyak na wika ko dito. Hinalikan naman ako nito sa labi. I'll be gentle, sweetie. Kalahati pa lang at hindi pa lahat na ipasok. Sabihin mo sa akin, sweetie, kung okay ka na. Don't worry, dahan-dahanin ko na lang. Mamaya masasanay ka din yan. Wika ni Patrick sa akin habang hinahalikan ako sa labi. Nang hindi ko na nararamdaman ang sakit ay agad kong ginalaw ang aking hita. Sininyasan ko ito na pwede na niyang ipagpatuloy ang kanyang naumpisahan. Nakailang ulos ito ng dahan-dahan at tagumpay naman niyang naipasok. You're so tight, sweetie. Ang sarap mo. Wika nito sa akin na puno ng pagnanasa. Napayakap naman ako ng mahigpit dito. Bakit ang sarap niyan, Patrick? Dahan-dahan lang, medyo mamasakit pa eh. Sagot ko dito nang maramdaman kong bigla niya itong ibinao ng buong buo. Napasabunot pa ako sa buhok nito sa sobrang sarap. Maya-maya pa nang maramdaman kong maihina ako. Patalis. Naiihina ako. Wika ko dito. Akmang itulak ko ito nang bigla itong umulos ng umulos. Chunks, naramdaman kong may lumabas na katas mula sa pagitan ng aking hita kasabay ng panginginig ng aking tuhod. Okay ka na ba, sweetie? I'm coming na rin. Hawakan mo para sumo ka. Wika ni Patrick at agad na lumuhod sa may kama. Kaagad ko namang sinunod ang sinabi nito at nakaprepare na rin ang isang towel. Actual ko talagang nakita ang alaga nito. Hindi na ako nahihiya dito. Humiga ako ulit ng kama at pinikit-pikit ang aking mga mata. Ngayon ko naramdaman ang pagod. Dahil sa pagniniig namin ni Patrick. Nagulat pa ako nang inangat nito ang aking hita. Ano iyan, Patrick? Anong ginawa mo? Gulat na tanong ko dito. Ngumiti lang naman ito at pinunasan na ang gitna sa aking hita. Hindi na ako nagprotesta pa at hinayaan ko na ito.